We just must. Subject, morning. Please, praise the Lord, praise the Lord. Subject. Sa mga mga school. So, excuse me. Excuse me po. Good morning, pinagsalit pa yung sabi niya tayo. Thank you, working. Sa araw yung siya, tawag ang dating base ni Clara, Pastor Romulo. Sa baligid sa mas pusibos, na isuwa din naman ko. Hindi din ay karga. No, at least ako din ay karga, maiwasan din makang kumahan. Baka Jay makmakan na, di ba kasi? Ay, what? Kaya pala eh. Sa pag-iintrinigan kami ka, diretso di ko ay. What niya, tradition, hindi ay. Best time, tapos strawberry, di ba? Okay, tukang pili glory, nag-arrest tayo ulit tayo niya, at paiso. Ang tayo mo tigyan tayo, ubing, bakit, lakay, matay, at tayo mo tigyan tayo, paiso. So, may sarito yung mas challenge kaya tayo, tigyan tayo, at tayo ang tanggal talaga. So, makapagtig. Tayo na yan ang Diyos, hindi mo sa may sakit niya tayo, naibang nagsama tayo. So, hindi na suwitasan tayo, ni Bishop kaya, manajay ko, sa vlog ni Pastor Polo. Biro kami mag-bishop. Ni Kristo, biro kami ni Bishop niya. Ang Bishop ni Kristo, biro tayo. Mga kayo. After few days, katipon-tipon naman aga ni Thomas, kat nakita na. Nako tayo sa Kristo. So, nagparang 40 days, nagparang nako tayo sa Kristo. Nakikadwa para ni disciples tayo. Kat yan proof na nagpungan ni Christ. Yan proof. Historically, handlang ang vision ng Pastor theory, historical na pinapudno. Totoo yan sa history. Makikita natin ang Panginoong Jesucristo ay siya talaga ay nagbuhay siya talaga. Erase from the dead. Ang mga English, nagbuhay talaga isuna. Nabuhay siya. Dahil hindi ba siya nataktakdaran tayo ng doktrina and makita tayo tayo the Catholic Church, Apostles' Creed. Makita tayo dahil tayo history in the church, the creed, the articles, makita tayo dahil tayo nag-unga ni Kristo. And ibang pagamit lang ni Apostol Pablo, so kaya mo yung Bible, ibang pagamit lang ni Apostol Pablo, nuhan na nag-unga niya po tayo sa Kristo, if our faith, ipagmali tayo useless or pointless. Awan serbility, pagmali tayo, doon nag-bunga niya po tayo sa Kristo. Awan serbility. Already preaching tayo, awan serbility. Nung basahan dito 1 Corinthians chapter 12, verse 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 12. Makita yun tayo. Pati braso sa sister ko. Dito ba sa approve tayo dito? But it is Christ preached that Christ has been raised from the dead. How can some of you say that there is no resurrection of the dead? Tuloy. 13. If there is no resurrection of the dead, that even the Christ has been nabungar. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. It is Christ that been imprisoned. Our preaching is useless and so is your faith. Kahit yung pananampalataya po natin, awan sa sirbi na. So, let it give mission bishop. So what? When we are doing masakang trade. So what? Let it give what? Ascension. So what? Nag-unga talaga ni Kristo, hindi lang po marisula, nakipagkadwa ka na kita siguro sa 40 days. Yeah? So, hindi lang po nga rin nangyari, next na nangyari, si Mama. Iso na ito, agalan tayo, tatama domingo, iso diba sa kung mga iba, adiba, fellowship. So, di pag-aadiba yan tayo sa sasaw niya po Diyos niya, ang marites. Iso na ito, ipudpud mo ang pag-istoryahan tayo. Pero di mensahe ni Diyos, makita tayo,
Pag hindi apply tayo, di pa nakaawat tayo nung ma-percent tayo, kat i-apply tayo, kumbaga, dagdag kaalaman ito pamatin. Okay, no, the Bible yung kakabsat. Basahin natin Acts chapter 1, verse 6 to 11. Basahin natin in English. Wala na. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know that the time of dates the Father has set by His own authority. But you will receive the power then when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before their very eyes, and the cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky, and he was going when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way. You have seen him into him going to heaven. Karang niyo, ako Diyos, malayayo ka. Yaman kami man sa saon na binasa niya ako. And patuloy na takalit na sikat imang bless, hindi na saon. At itawag niya ako Diyos, kami vision mo, managbasong kami, pinapalabas. Kaya sa pa, ito may mintoy, no, minsan, nagkabagbas-pasalan niya ako Diyos, kami maiwasan, ipanunod, hindi sa ako, i-aramid, i-action sa ako. Pakawalan na kami ako Diyos, as we, atahalan mo natin ang sasaon, na minsan ba ako katulungan na kami ako Diyos, babang hindi, power of the Holy Spirit, hindi grasya kita, nagtignay, pagtrabaho, hindi diyan niya ako Diyos, at malay-layaw ka, hindi natin hangdaw, hindi mahipayman, likewise, natin kasasaw, usually, hindi lang daw niya ako Diyos, at nainayon na balik, ako Diyos, hindi panakawan niya, hindi naman naman. Malay-layaw ka, dahil hindi daw, ararami, tinaganit sa mga pumi. Amen. So, akas tayo magandang tayo ni Christ na tayo pagkatagwa ka, nag-disciples ka, and then there is na nangyari na paano dyan nga ito, ascension. So, di ba sa adalan tayo kaya the importance of Christ ascension. Diyan na importante yan na itigimatuan ni Kristo. Right? Importante diyan. Apay, may isang karga dito gospel gamin. May isa din ang karga na dapat niya i-expose tayo, dapat i-reward tayo. Kasi, iti content, iti gospel, handa mo na yung ilaw-ilaw na ito, handa mo na yung i-reward na kabalpot. Na minsan, linglingdad na may iti gospel. Ilinglingdad dati, tingin silinglingdad dati kumpulpi. I-impose dati ang biblical. Ibig na dito ko pa dapat i-expose na iti gospel. Kasi ano yung karga di gospel? Ano yung content na? So may isa rin yung content. The significance, the significance of Christ's ascension niya, nakulat yung significance niya rin ng absent. Dahil ito yung nangyari nga diya, ginag-umar, inimang isuna, kahit ada iti, consequently, ada iti nangyari nga next. Kat di magawa ni Kristo, ada iti importante nga tinatay. Ada iti importante. Okay? Kat doon ang importante, sunutan ta karon sa Biblia yung kakabsat niya, kakabsat kini Hesus Kristo, sapay na kuma. Hopefully, masunutan tayo. Ito yung topic ko tayo niya. So, Acts chapter 1 verse 6 to 11. Siya nagbilukan. Baka nagbilukan yun. Ay! Ano din? Ano din kayo? Okay? Praise the Lord. Dahil ito ay isa na kitaan tayo kakapsang. Diyan kita importante yan na yung significance. Yeah. So, ano yung ganito ang significance? Ano lang dito kapag-alaman tayo, but then, ano ba tayo sa binuha sa points tayo? Mag 2 points lang na ito eh. Ano ito sa points ka doon, mas talpak na ta.
Ito importante. Ang dua ka punto lang na nila-observe. So, first is, makita tayo, iti history kami in the book of Acts, makita tayo kami iti kwa although ni Kristo, nakipagkakanwa ka rin disciples na 40 days, but then di mato isulat, hindi may sa importante. Then, ni Luke kami, nung makita tayo di book of Acts chapter 16, the first, second, third, plural, indicative active, the word, the connective words na we, or the us, yung us, at saka we, ina-acknowledge ni Luke na kasama niya sa Apostle Paul. Since doon pa sa Antioch, posible na first, second, third, and fourth journey of Apostle Paul. Kasi lahat ng sulat niya, yung we at saka us, ad-adwala niya ni Luke niya. So, ang muna din ang nangyari. Haan yung disipulos ni Luke, haan nga bahapon na yung tawa ni Iso Cristo, haan. Dito yung di palaman lang ni Apostle Paul, ijay na-convert ni Luke. Iso nga muna na yung mga original, the eyewitness. Okay? Dali yung pinag-alwa na Apo tayo sa Kristo, nang na kada Peter, kada Apostle Paul, posible kada John. Iso nga, insurat naman. Nagsurat ni Luke. Noon ito, narinig nilang lahat ng mga ito. Kaya nga sinulat niya yung history na ito. Yung ini-indicate niya yung kanyang sarili. Eh, si Luke ay taga-Antioch siya. Doktor po siya. Sabi ng mga tradition na siya ay doktor. Doktor ng physical niya, hindi doktor ng teologiya. Baka doktor. Di doktor kita kagagal ang agas, medisina. Kasi yan, ang gawin ng fluid, ang define ako man. So, diyan, makita tayo, hindi man sa importante, the significance of Christ's ascension. Umuna, kakabsat, to fulfill of what He promised. Makita mo nila kakabsat, makita mo nila verse 6 to 8. Ano ko na? Kasi, nung makita tayo kakabsat, excuse me medyo pati. Makita tayo dito verse 6. Nang nakatipon si Jesus at ang mga alagad, marami sila, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Di gamin kaya sa asahan di gamin kaya sa asahan na di kingship ni Christ ng Israel nga mangisay din niya dahil ang Roman colonial, Romans colonial niya, di kaya sa asahan but then, kung hapon tayo sa Kristo, kung kanyang reply hapon tayo sa Kristo, sumabot si Jesus, ang panahon at pagkakataon ay itidakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. But, makita tayo may iti promise na po si Kristo, kaya masakol na intellectual, detalye, detalye. Okay, but then, ada kayo implied na di pamati tayo. Ada kayo implied na iti pamati, iti may sa namati. Okay? Since makita tayo gamit ito hindi ba lang applicable na ito Hal na nga dali para ka dali Christianity. Yung mga taga-apostles lang nun, kumbaga, pati na yun. Makikita natin mamaya yung susunod na anong sabi ni Jesus? Sumabot si Jesus. So bakit hindi kailangan malaman niyo kung yung oras na yun? Bagaman, anong sabi ni Christ? Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi ko. Nung first na makita tayo ng kapsat, ijay di magbagat tayo nga to fulfill of what He promised. Di promise na, nohan na sumangat gawin ni Apo Yeso Cristo, useless. Awan Awan. Kung hindi siya aakyat, wala yung significance na yan. Wala. Pero makikita natin yung significance na ito. Ano yun? The power of the Holy Spirit. Okay? Promise na rin kasi. I-promise na rin ka.
Okay? Hala nga, kada naging disipulos na, makita tayo namin, di promise na tayo, dahil since hindi pa lang kan di journey ni Paul, it is 7th century, 5th century, hindi na ito 20. Makita tayo kayo, trabaho ni Abu Diyos. Okay, no, hindi lang kumangat, apa yung mga story? Ada di promise na ganyan, since hindi pa lang ganyan. Kasi, di amo na power kami, di power na mga safety niya iti Roman, colonial iti Roman, at di luklukod na sa kilos kada bato hindi, about tax. Burden tayo iti Jewish community, Jewish government. Burden kami dito. Kung tutusin, kalapastangan hindi eh. Pero wala silang magawa. O di ba comply doon sa policy ng Roman? Kasi they are under the Romans. Yan ang iniisip nilang power. Yung political power, yung masasave sila. Yan ang kaisip. Pero, anong sabi ng Panginoon Jesus? Ito iba lang yung promise nyo eh. Yung power of the Holy Spirit. Dahil yung power kayo. So makita mo yung power ka? May power pa rin ako sa Paul, nagapin yung Greek word na dynamite, dynamo, or di itibay sa trabaho kinya tayo. He is the mighty working power within in us. Di iti power na itad na kinyada na naging disciples. Di iti power. Iti power na. Iti impact, iti power kinya tayo. Makita mo iti biyan. Iti disciples. Nangyari kinyada. Nung itaan tayo na tayo, apply tayo, di power na ito. Mag-realize tayo yung mga nagbasol tayo. Hindi tayo, mag-realize tayo yung mga nagbasol tayo ang tao. Corrupt tayo ang tao. Lack of perception about spiritual na magbangan. Ito yung maawatan na kita. But then, ano yung promise niya po tayo sa Kristo, the power of the Holy Spirit. Ano power? Espiritu ng antok, lumayas ka sa kanan ni Jesus. Tapos yun, power to cast out, power to cast out, power to play. I declare blessings. Sabali ka, sabali yung province, sabali yung motivation, the power din yan. The power din yan. Espiritu ng antok, lumayas ka sa kanan ni Jesus. Pinakamulagan na rin kami. Yung sabihan yung power na niya, hindi po Jesus name, there's a power in the name of Jesus. Kasi yan, yung mga safety na agad pasok nila, how to use the power in the name of Jesus. Yeah? Sa balat yung power ng patakawat di peso lang na intention eh. Sa balat yung power na ito, ito kami kay realization, reality. Ma-enlighten ka, malungatan ka. Okay? Or ma-regenerate ka. Diyan yung power gawin eh. Hindi power din yan kayo. Okay? Hanggang may mind dito, kapag nabulbulaan na kayo, really, the power of the Holy Spirit. Hanggang may dito, mababublock kayo, the power of the Holy Spirit. Dito may sabi natin ang option. Kasi promise na ito eh. Yan importante ang kita natin, nung apa yung imbato ni Kristo. Amen? Amen? Very important yung kailangan tayo. The power of the Holy Spirit. And, wala natin B. Saksi. Ano saksi niyo ba? Susunod siya. Alright tayo. Di saksi nila ito, di ang witness ka. Di narami di Christ kinyam. Karilang din namin preaching ito iti preaching, di parang i-proclaim mo ni Christ at God is our Savior, Redeemer. Di saksi. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem. Okay? Sa Jerusalem, sa Jewish community, ito yung mga taong mga matataas, high standard, matatao. Okay? Mataas sila. Mula sa Jerusalem hanggang sa Judea, taas, Samaria, Judea, Galilee, Sea of Galilee,
Jericho. Makita tayo namin di pa eh. So, from Jerusalem pa daw bumabala. Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Dahil iti may isang promise din. Promise, promise. Yung pangako ng ating Panginoong Isus. The power of preaching. Okay? Hindi pa nag-preach kami. Ano yung makita ka dyan? Pupukong lang, hallelujah! Tanggapin nyo, hanap kasi the power. Tanggapin nyo pala kasi dito. Ipurwak naman. Tapos, hallelujah, hanap kasi the power. The power of preaching. I-share mo the gospel properly. I-share mo the gospel nga manuscript at ipagkapuan na. Yeah? Iti power nga iti karga na ni Kristo. Dahil iti may sa ating kita i-preach mo ni Christ. Klaro. Hana confusion. Rumor kanyang na gospel na rin. Pagnas na yung gospel na yan. At saka aware ka, conscious ka, yung nilalaman ng gospel na yan. Ay, preaching natin. Kung hindi umakyat ang ating Panginoong Isus. Amen? Yun po ang i-consider natin. No? So, lahat yan, promise, pangako ng ating Panginoong Isus. Hindi lang sa mga disciples, ay mga Broken Pablo, Polycarp, nung panahon ng Revolution. At ngayon, nakikita natin yung trabaho ng Panginoon. Gumagalaw ang Panginoon sa kanyang salita. Iwan ko sa inyo kung kailan kayo nag-convert. Basta banda, alam pa niya kung saan tinanggap, kung kailan tinanggap ang Panginoong Diyos. Alam pa niya, tinanggap pala niya eh. Siya, NIV video, namamok na Yesu Cristo, NIV. NIV version. Ito na, King James. At lahat yan, pangako na, amin na tayo, promise. Pangako tayo Yesu Cristo. Pagkailangan niya ako yun, sabi taga-tublay. Taga-tublay. Siya, taga-ito muna. Bilang kasi tublay, narinig na. Mountain Trail yan. Lambi yun. Diba, dulugan ni Jay, ay, bus. Lugar. Ano ba yung tracking siya na muna di patatas, pang repulyo. Ang bitin na. Dami, hindi naman kalsada hindi po hindi. Kasi close di pa di biya. Abulot. Shortcut. Kaya hindi niya matuloy kabayan. Lugar ka, magdalagi si track na eh. Pakisalit pa din. Karigat lugar niya, bukod din. Salit di track. Tapos repulyo na magbang na sa kakitiman o kung saan na. Lugar na ba niya? So di ay, pangalawa, to fulfill what He preserved. Makita natin mga kapatid. Kaya hindi may isang importante kapsat. Sunutan yung kami kapsat. Sumunod pa ito Biblia yun. Samaria hanggang sa dulo ng daigdig, verse 9 to 11, to fulfill. Yan, makita tayo. To fulfill of what He preserved. Pagkasabi dito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa Kanya at natakpan siya ng ulap. Of course, eventually, talaga nangyari niya. Actually, nangyari talaga visible na nakita na ni Jesus yung mato. Yan. Dahil di may isang pati tayo. Imagine nyo yung mato ni Jesus, na Elijah, yung mga direkta, yung mga paslakas direkta. Dito may isang patiyan tayo, lumay sa kanan natin, patiyan tayo, na talaga yung mato sunak. Talaga glorified body, makita talaga ng tao yung mato. Kasi yung ganang natakpan tayo, natakpan iti clouds, ulan. Paano? Sa kaya nakita. Sa tubig laro at kung makita mo na yan, sa timata. Yung pagtupik sa timata tayo, wakas na makita natin yung yung ibang-ibagay, JJ ko, sa telescope na makita mo dito out of space. Makita mo dito, zoom mo pa yun, zoom. Mawan eh, yung kada timata tayo. Hindi lang invisible sila. So,
Siya kinilat na ang mga chika di mawal na nilubot. Dari mo lang kasi hindi was down. Kaya na, hanapin na makikita yun. So, na-trace na kita amin. Mga itim, si Ma'am Atan niya po na Yesu Cristo, hindi trace po yun mga kapatid. Talagang actual na nangyari po yun, nakita nila. Amen? Yun po ang isang mahalaga. Kasi, iyan yung mga kapatid ha. Okay. Nakatingin siya at natakpan siya ng ulap. Tingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Di imagine siya ng ulapan habang sila ay nakatitig sa langit at siya ay inaakyat. May dalawang lalaking nakaputi at lumitaw sa tabi nila. Dati may sangadwa nga nagparang nagiging disciples. Excuse me, mabasig kami sa sulat ng kita karon. At may dalawang nakaputi na lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, two men dressed in white stood beside them. So, they identify sa imposible naman yung, kasi sabi nila, yung dalawa yung Ama at saka Holy Spirit. Imposible naman yan. Kasi sabi natin, at ako naniniwala na talaga yung angels mga ito. Angels. Kasi, tataas si Cristo tapos pupunta yung Holy Spirit. Ano ba yung Holy Spirit eh? Sabi mo, alis. So, ano ba yung Holy Spirit? Hindi pala yung dalawang itong naka-white, angels. Kasi, sabi niya, Men of Galilee. Ito, masarap mga kapatid. Ito, masarap din natin. Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Amen. Ngayon kita tayo. Wala na iba. Men of Galilee. Hindi Hudyo. Sa mga Hudyo, ang mga taga-Galilee, mababang klaseng tao. Grant no marit tayo pa rin behavior na iti Jerusalem, taga-Jerusalem. Idadanas na. Nababati pa lang kita dati Galileans. Àwọn fishermen, laborer, kasi kumay, laborer, carpintero, nabababa ng klase na ito. No Jerusalem, kumbaga no, taga-Manila kasi taga-Malacanang na kita, kasi kumay, taga-probinsya na yun. Kasi kumaganda, sa kaisipan ng mga Hudyo, yung mga trato ng mga Hudyo sa mga taga-Galileans, alam ng angels eh, kasi ang Panginoon din ang nagputos. Natignan yung mga Galileans. Sabi niya, na-identify niya eh. Men of Galilee. Yan. So, ano yung promise ng ating Panginoong Hesus Kristo? While you stand there looking into the sky, the same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Kung paano nila nakita na umakyat si Jesus, ganoon din siya babalik. At anong implication yung man of Galilee to fulfill what he preserved. Kung ano yung piniserba niya, isipin mo natin yung Holy Spirit. Kasi yun ang promise ha. So, man of Galilee. Ito yung pangalawa mga kapatid, kaya ko sinabi ito yung to fulfill what he preserved. Pag sinabi kami preserve, ito yung sabi ng ating Panginoong Jesus na maging asin kayo at ilaw. Okay? Kasi yung asin kasi pang-preserve yun ng karne. Alam niyo yan. Mountain province siya, inasin ng mga talaga kasi asin kami di-preserve na. So, implikasyon na ito, iti Holy Spirit na gusto mag-preserve din niya tayo. Okay? Sabi ng angels, mga taga-Galilea. Awan mag-identify sa offensive words nga idadaras ko. Na-identify niya yung tao eh. Wala na.
Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa... Nung importante na kita tayo ito, criticize na yun, hindi kita di commentary. Galilee. Preserve na ako tayo sa Kristo, taga-Galilee. Ako taga-Jerusalem. Ako yung ako sa Jerusalem, ako yung Judea, Samaria. Okay? Ako yung men of Galilee. Ay nagbaso na tao. Kaskatin na tayo ng tao. Parang gano'n yung tayo. Parang Galileans yun. Samaritans. Gentiles. Although, Judah, Mestizo, nung alam mo, men of Galilee. Taga-Jerusalem pa. Oh, men of Galilee. Oh, so, automatic, taga-Jerusalem pa. Okay? Dito ba isa? So, naging tao na na-identify ng ating Panginoon Jesus. Alam niya. Okay? Alam niya ang bibigyan ng Holy Spirit. Alam niya. Okay? Hindi tayo tinanggap mo siya, bibigyan ka ng Holy Spirit, hindi ganun. Alam mismo ng God. Kaya ang sabi ng mga disciples na Jesus, kung papansin niyo sa taas na verse 6, sabi niya, pumunta ka ba rito upang itayo muli ang bayan ng Israel, kaharian ng Israel? Ito pala yung kaharian ng Israel. Yan. Hindi kailangan malaman yung oras o panahon, but kumbaga itinagda ng Ama sa kanyang kapangyarihan, is all authority. So, hindi man sa mga dito concept. Ang muna i-preserve na. Ang muna i-ikana yung Holy Spirit. Dahil yung disciples, naunong na Mount of Olives. Naunong di Mount of Olives. Naunong na so, yan yung si mga tabi sa Kristo. Kaya na-identify na ganyan mati. Men of Galilee. Okay? So, nung i-apply na ito, antayan mo nung sino na kita. Tataro na kita. Kasi kita tayo magdama. Pwede ba isama? Pagpaspasalaman ang gawin natin. He identified us. Since before, tayo aware na tayo amo, iti pamati, di Christian, di faith, di pamati kaya po tayo sa Kristo, but then, iso kinagaraw. Through the Holy Spirit. At tayo ma-aware din na talaga. Ang bulusok tibiyag tayo. Kapalay sa Diyos sa buhay natin. Pero siyang gumalaw. Dahil sa pangako na yun. So yun ang significance ng pag-akayat na sismal. To fulfill of what we preserve, the people will be glorified. Sabi dito, kung ano si Jesus na nakita ninyo, sabi sa pan, dito, tuloy po natin. Kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya din ng inyong pag-akyat. Ano na yung bago ng Yesu Kristo isunod lang di pagbabalik. May isa rin yung implication, i-imply na the glorification, iso the first na nag-glorify, iso the first na nag-resurrect, kasi tayo man. Okay? Through the preservation of the Holy Spirit. Naka-preserve ka eh. Yes. Ephesians chapter 1 verse 11. When you heard the word, you were the guarantee of salvation, the hope and guarantee, you were sealed with the Holy Spirit, Holy One, the Holy Ghost. Dahil may isa natatakbo na ito. Kahit makita, iso dito glorified. Galileans. So, nag-i-Gentiles, nag-itatawang na-identified, nag-itatawang glorified, ang tayo mo sinuwi. Hantay ang mo sinuwi. Hindi natin mga kilala kung sino yung mga na-identified ni God na bibigyan ng Holy Spirit at mag-glorified siya, hindi natin alam. Pangako lang yun ang ating Panginoon. Pangako, pero hindi na pa totoong mangyayari sa buhay ng tao yan. Kasi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dili ba siya kaigarang mo outside?
it implies our glorification. Glorify. Akas tayo bagat tayo ni Apo Diyos, ni Yesu Cristo. Kasi si baga ni Pastor Lucas, kumbaga disim banana, kumbaga apple, disim apple. Ito, sa attributes pwede. Pero sa work of the will, yung trabaho ng kaligtasan, magkaiba. Okay. Alam mo, magsuffer yung Holy Spirit. Then nagsuffer si Kristo. Si Kristo yung nag-resurrect, si Kristo yung umakyat sa krus. At saka, namatay sa krus, umakyat, dinibig, at nabuhay ulit, at umakyat sa langit. Siya yun. Walang Holy Spirit doon. Nagsuffer ni Kristo, nagsuffer ni Lord Jacob. Ni Father God, ni Holy Spirit, nagsuffer na tayo. Halos dyan. Sama-sama rin yung trabaho. May garating kita sa video. So, trabaho ni Holy Spirit, Dahil i-preserve na. Kina-identify, kan i-glorify. So, diya kapag tinaatal tayo nga the significance of the ascension of Christ. Makita tayo i-promise na i-fulfill. At i-promise na na i-fulfill naman lang yung sinunod ay i-preserve na. Karante, ako Diyos, patay tayo ka, diyan ka naman nito yung oras. Hindi nakagulay-gulay ang mga sasawa mga po. Thank you so much. Salamat. Ako Diyos, kami natatanong sa dahil-dayaw. Bless mo natin sa sasawa, pero may mas reflect mo tayo biyagbi. Parang isang talaga nakapoy kami. But the power of the Holy Spirit, itawa na natin namin, Lord. Tulungan na kami manifest biyagbi. Salamat. Dahil-dayaw ka. Karami, tinagan ng Sus Patuloy. Amen. Thank you for that message. Pinag-advise nyo din about the resurrection of the dead. May pagkakaroon sa the faith and